na ngayon po pinag-uusap-usapan na baka daw na overdose. Alam naman po natin, 'di ba, yung sinabi nga ho ni Madam Amy Marcos, yung kanyang kapatid po niya nagsabi, hindi po ako. Kapatid niya nagsabi na ang breakfast daw ni BBM ay alam mo na si Mary Jane. Kilala niyo si Mary Jane, 'di ba? Tapos ang nakakailang session nga daw sila sa isang araw. Hindi po ako nagsabi niya na si Amy Marcos. Ngayon, napagtanto tuloy ng mga iba nating kakababayan, naku, baka naman na overdose na yung animal na yan. Sana naman, yun ang sinasabi ng iba. Nakikita ko lang sa social media, pinost ko kasi sabi ko doon sa social media ko, doon sa bago kong Facebook account. By the way, Highway, meron pala akong bagong Facebook account kasi alam mo naman, yung mga hindot, ni-report tayo, minus-report tayo, kaya nawala yung Facebook account natin. Meron tayong bagong Facebook account doon. At sabi ko nga doon, kung na-OD, sabi ko, wag naman po sana. Ayoko pong ma-OD si Bongbong Marcos. Tapos nagsabi ng iba, hindi, okay lang yun, ma-OD na siya. Kahit di na makulong. Yan ang pag-uusapan natin ngayon, ha? Kasi alam mo, eto, ladies and gentlemen, this concerns ang buong Pilipinas. Kasi if you would remember, yung kanyang tatay, di ba? Yan din ang issue ng kanyang tatay nun hindi OD. Ibig sabihin yung issue na may sakit, di ba, yung kanyang tatay. At because of that, ano po, para bagang sinasabi na nung iba na he can no longer lead the country. At kaya iyong mga ibang tauhan niya ay umaabuso na. Yun po ang sinasabi. Ngayon, totoo kaya yun? Na umabuso yung mga tauhan niya nung panahon ng siya po ay may sakit na. Kasi kung makikita ninyo dun sa Made in Malacanang ba yun? O tama. Doon sa Made in Malacanang na pelikula ni Senator Amy na nanggaling po mismo sa anak hindi po nanggaling ko gani-ganino. And doon talagang may sakit na po si Senior Marcos Senior. At doon tila hindi na siya makapagdesisyon at iba na nagdidesisyon. Kaya eventually binitbit na siya ng Amerika sa Amerika. Di ba ho? Yun ang sitwasyon. So ngayon, yan ang tinatanong ng taong bayan ngayon. Eto ho bang si Bongbong Marcos ay gano'n na rin ba sitwasyon? Kasi mapailang araw na pong hindi nagpapakita in public eyes etong si BBM. At the same time, biglang in-announce ngayon ng Malacanang na siya ho ay dinala sa ospital. For discomfort. Yun lang ang sinabi. Pero tingnan natin. Panoorin muna natin tong balita. Dinala po si Pangulong Bongbong Marcos sa isang ospital sa Quezon City kagabi. Yan ay matapos umanong makaranas ng discomfort ang Pangulo. At mula sa Malacanang, nandyan po si Maricel Halili-Mase. Kamusta na daw ang Pangulo? Ano bang nangyari sa kanya? Alam mo, Ruth, nagtataka rin kasi tayo dahil biglang sinabihan tayo ng Malacanang na hindi na pupunta si PBBM doon sa supposedly event niya kaninang umaga. Ito yung TOYM, yung 10 Outstanding Young Men dito sa Malacanang awarding ceremony. Grabe, ironic, Dapat atin daw nung TOY yung top outstanding, mga nakatayo na. Siya hindi makatayo. Hayop yan. Hayop. Hindi daw makatayo. Hindi naman. Huwag naman kayong ganyan. Kayo sama ng mga ugali, yung mga animal kayo. Kanina, but instead of the President's Executive Secretary, Ralph Recto, yung nag-represent sa kanya. Ang sinasabi ng Malacanang, pinaliwanag na ngayon kung bakit hindi nak-attend dahil kagabi, dinala pala siya dyan sa isang private hospital sa Quezon City dahil nga doon sa tinatawag na discomfort na naramdaman niya. Pero nang tanungin natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kung ano bang discomfort ito, hindi na nila idinitalye kung anong klase ng discomfort yung naramdaman. Mali yan Mali ang hindi dinitalye. Kasi okay lang kasi po pagka ordinaryong Pilipino ka na ikaw ay private citizen, walang pakialam ang ibang tao sa iyo. Pero kung ikaw ay presidente, karapatan ng bawat Pilipino na malaman ang kalagayan at health situation. As a matter of fact, di ba, naalala nyo ng panahon ni Pangulong Duterte? Binubusisi siya tungkol sa health niya palagi. Tapos, lagi ngang may hashtag ang mga ulul na nasaan ang Pangulo? Di ba? May mga ganyan-ganyan. Tinan mo ngayon, wala. O asa na yung mga hindot na mga makakaliwa, makatae, black, at saka itong mga kakampuet, at saka itong mga dilawan. Di ba dati naalala ninyo? Sila'y mahilig dyan. Nasaan na Pangulo? Nasaan na Pangulo? Ba't ngayon hindi nyo hanapin? Di ba? Pansinin nyo, wala ka makikitang hashtag ngayon na nasaan na Pangulo. Pero dapat po,
Eh noong panahon na yun, sige, nasa ng Pangulo, bigla siyang lalabas. Magkakaroon siya ng talk to the people, di ba? May nagpapahinga siya, mga 3 days, ganun. Pero after nun, lumalabas siya. Oh. Dito, nasa na Pangulo. Medyo, I think, matagal-tagal na bago huli nating nakita yan. Kasi, noon kasi, nung panahon noon ni Pangulong Duterte, nakabunto talaga RTBM. Tapos makikita nyo doon lahat ng ginagawa ni Pangulong Duterte doon sa kanyang araw. Nakabuntot sila. Talagang naka-live yun. Live stream yun. Although may delay lang ng konti. Dine-delay lang nila ng konti for security reason. Para hindi masundan at hindi makapag-prepare kung sino man yung may tangkang masama. So, delay lang ng konti. Pero ngayon, walang ganun. Walang ganun na talagang masasabi mo naka-live stream ang Pangulo everyday. Kaya nga, mapapansin mo, hindi laging nag-a-appear. Magtataka ka kung bakit. Di ba? Tapos ngayon, ganito. Na idadalhin daw sa ospital. Eh bakit hindi man lang nag-hashtag yung mga ulul na sinasabi nilang nasa ng Pangulo, nasa ng Pangulo? Di ba? Yun totoo. Nasa ng Pangulo? Na-OD na ba? Hindi natin na, we are not wishing it. As a matter of fact, I told you, ayoko nga eh. Di ba? In the beginning of my video, ayoko ma-OD siya. Papaliwanag ko kung bakit mamaya-maya. Pero, nasaan na Pangulo? Yun ang tanong. Nasaan ang Pangulo? Na-OD na ba siya? Wala bang video nakakaway-kaway man lang siya ng ganyan? O gaganyan-ganyan man lang? Wala. Para malaman natin, di ba? Kasi naalala ko nung si Pangulong Duterte naglabas pa ng dyaryo eh. Yung kasi ganun yun eh, para proof of life. Hawakan mo yung dyaryo, may date doon ng dyaryo. Yung cover ng dyaryo. Tapos, may ganun pa si Pangulong Duterte nun eh. Bakit ngayon walang ganun? Bakit wala man lang ano? Dapat talagang malaman ng taong bayan. Karapatan ng taong bayan yan. Ang Pangulo. Pero na-discharge naman daw agad si PBBM at bumalik na rin daw dito sa Malacanang. Stable na rin daw ang kanyang kondisyon pero buong umaga kanina nagpahinga lamang siya at minonitor lamang siya ng kanyang doktor. Ngayong hapon, inaasahan daw na dadalo na siya sa private meetings. 2 private meetings daw yung dadaluhan nila pero kakatanggap-tanggap lang din natin na balita na mukhang hindi natutuloy si PBBM doon sa kanyang okasyon supposedly na dadaluhan dyan sa probinsya sa Maynorte. Mukhang sasamantalahin muna ni PBBM ang pagkakataon para makapagpahinga muna for now dahil yan din naman ang payo sa kanya ng kanyang mga doktor. Pakinggan natin yung bahagi ng sinabi ni Undersecretary Claire Castro. Malamang po ang naranasan niya ay sobrang pagod sa pagtatrabaho. Pero dahil sinabi naman po ng doktor na naayos siya. Diyan pa lang kasinungalingan na kagad to si tagapagsinungaling ng Malacanang. Di ba? Napagod daw sa trabaho. Asan? Wala naman kami nararamdaman na tinatrabaho ni Marcos Ang alam ko ng trabaho niya, i-ribbon cutting niya lahat ng proyekto ni Pangulong Duterte. Yun lang. Ribbon cutting. Asan ang trabaho niya? Una, wala kami nakikita. Pangalawa, wala kami nararamdaman. Kung nagtatrabaho talaga ang presidente, dapat man lang naramdaman natin. Makita natin yung pag-asensyo ng bayan. Yung mga bagong polisiya, wala. Puro nagsasalita, mga tauhan niya, mga amuyong niya. Wala ka makikitang pagbabago, kaayusan, pagiging command. Wala ka makikita doon sa Pangulo. As a matter of fact, ang gagawin lang niya, ribbon cutting, tapos ngingiti-ngiti, ngingiwi-ngiwi. Ganun. Tapos sasabihin mo, napagod siya trabaho. Anong trabaho niya? Mag-ano ng foil? Hindi, ako nagtatanong lang ako Hindi, foil. Alam mo yun, pagkakakain ka, baka kayo naman talaga, sama ng isip ninyo talaga mga animal kayo. Yung di ba, alam mo yung foil, di ba? Pare, mag-iihaw ka ng isda, di ba? Pag ihaw mo ng isda, ilalagay mo ngayon yan sa foil. Bakit? Kasi para pag pinainit mo siya uli, papainit mo na lang siya sa, anong tawag doon? Yung humahangin. Ano ba humahangin? Nakalimutan ko doon yung tawag doon. O basta yung may hangin. Hindi na uso ngayon microwave. Yung hangin na ngayon, tapos ilalagay mo ngayon sa foil yun para hindi masunog, di ba? O di kaya naman, papainit mo, nasa foil. Yung ibig sabihin ng foil, kayo talaga, Gago! At maganda naman ang kanyang kalusugan. Siya po ay nasa Malacanang at muli magtatrabaho maya-maya lamang po.
Nasa Malacanang daw. And Ruth, Naniniwala ba kayo? natin yung reaksyon ng Malacanang tungkol nga dito sa ikalawang impeachment complaint na inihain laban kay PBBM. Nako, may Gaya impeachment ng unang complaint. impeachment complaint, confident daw sila Nako. na ito ay walang malinaw na basihan para Nako. mapatalsik si PBBM. Yung sinasabi nila na mga betrayal of public trust Nako. at yung pagbabalik daw ng pork barrel sa ilalim ng Marcos administration. Ang sabi dyan ng Malacanang, magpakita ng ebidensya Yun. naghain ng impeachment laban kay PBBM. Pero sila Yun. naman daw ay confident na hindi matibay ang mga grounds na ito. Pero Hindi, sandali sinasang-ayunan ko si Yusek Castro dyan, magpakita ng evidence for the impeachment of BBM. Ngayon, ibabato ko rin sa'yo. So, pakita rin kayo ng ebidensya that the president is well and kicking. Alive and kicking. Dapat ipakita nyo rin yung ebidensya, hindi pwedeng laway lang. Karapatan namin yan, bilang Pilipino na nagpapasahod sa inyo, karapatan namin malaman kung ano ang kalalagayan ng presidente. Ako gusto ko malaman talaga. Kasi gusto ko malakas siya, buhay siya at kaya niyang harapin ng lahat ng akusasyon sa kanya. Mamaya, pag-usapan natin yan, bakit gusto ko siyang hindi mayari. Ako talaga honest, ayoko mayari siya. Unfair pag nayari siya. Bakit? Hindi niya pagdudusahan ng mga ginawa niyang katarantaduhan sa bayan na to. Yan ang dahilan. Hindi pa pwede, ligtas na siya? Doon na siya sa impyerno? Hindi pa pwede. Kailangan makita ng taong bayan ang ginawa niyang, pinagdudusahan niya ang katarantaduhan, kapabayaan niyang ginawa sa bayan na ito. Yan ang katotohanan. Yan ang gusto kong mangyari. Gusto kong mangyari ay dapat ay malaman niya na hindi natuwa ang bawat Pilipino sa ginagawa niya, sa kahayupan at kapabayaan niya sa bayan na ito. Yan ang totoo. respetuhin pa rin daw nila ang due process. Ruth? Yan po ang Express Report ni Maricel Halili. Mga kapatid, Ayun. Ruth Cabalco para sa mabilis na pasada ng mga Ayan po yung balita. Pakinggan natin yung